Give me the dog. Keep it. Ready for your close-up? Say now! Boom! So, my name is on Radiohead too? Sa pambungad na eksena, ipinakilala sa atin si Erica Bain, isang radio broadcaster na nagho-host ng programang nakatuon sa buhay sa New York City. Matapos ang kanyang trabaho, nag-ayos si Erica na maglakad kasama ang kanyang fiancé na si Dr. David Kermani, na pumayag na makipagkita sa kanya sa isang art museum na pinamamahalaan ng kanyang kaibigang si Nicole. Kinagabihan, dinala ni David si Erica sa Central Park, kasama ang kanyang alagang aso na si Curtis. Habang naglalakad sila sa kaakit-akit na tanawin ng parke sa gabi, ibinahagi ni David ang tungkol sa kanyang ina na hinihikayat silang magpakasal matapos ang kanilang matagal na relasyon. Ngunit sa isang sandali ng pagiging malapit sa isa't isa, nawala sa kanilang paningin si Curtis na naunang gumala sa unahan. Sinimulan nilang hanapin si Curtis at kalaunan ay natagpuan nila ito sa dulo ng isang lagusan kung saan hawak siya ng 3 lalaki. Nang subukan ni David at Erica na iligtas si Curtis, nagsimulang guluhin ng mga lalaki ang dalawa at hiningi ang kanilang engagement ring at ang relo ni Erica. Samantala, isa sa mga salarin ang nagre-record ng pangyayari habang kinukutya ang takot na ipinapakita ni David at Erica. Sa pagtatangkang protektahan si Erica, hinarap ni David ang mga umaatake, ngunit nauwi ito sa brutal na pananakit sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan sila ng pulisya na walang malay at malubhang sugatan at agad silang dinala sa ospital. Nang matukoy na sila ay nasa coma, kinailangan nilang sumailalim sa espesyal na pangangalagang medikal. Kasabay nito, 2 police investigator na sina Sean Mercer at ang kanyang partner na si Vitaly ang nakitang pumasok sa ospital kung saan ginagamot sina Erica at David. Kaugnay ng kanilang investigasyon ang bangkay ng isang babaeng pinaghihinalaang nagpakamatay. Nakilala ni Sean ang isang saksi, isang 5 taong gulang na batang babae na nagngangalang Zoe, na anak ng biktima. Sa kabila ng pagsubok ni Sean na hikayatin siyang magsalita tungkol sa kanyang ina, nanatiling tahimik si Zoe. Hindi nagtagal, dumating si Morrow na nagpakilalang ama ni Zoe at nais siyang isama. Dahil sa magulo niyang pag-uugali habang kinukuha ang kustodiya ni Zoe, napilitan si Sean na makialam at paalisin sa ospital si Morrow, na siyang stepfather ni Zoe. Habang lumalalim ang gabi, naghahanda ng umalis si Sean ngunit hindi sinasadyang mapadaan sa silid kung saan ginagamot si Erica. Nagulat siya nang makita si Erica, na kanyang nakilala bilang isa sa kanyang paboritong radio DJ. Pagkalipas ng 3 linggo, nagising si Erica mula sa kanyang coma. Nalaman ito ni Carol, ang ina ni David, at binisita niya si Erica upang ipaalam na pumanaw na si David dahil sa pag-atake ng mga salarin ilang linggo na ang nakalipas. Ang balitang ito ay nag-iwan kay Erica na labis na nagdadalamhati habang pinipilit niyang tanggapin ang pagkawala ng taong pinakamamahal niya. Sa kalaunan, pinayagan na ng ospital si Erica na makalabas matapos makumpirma ang kanyang ganap na paggaling. Gayunpaman, ang bagong kalayaang ito ay lalo lamang nagpalalim sa kanyang pakiramdam ng kalungkutan at madalas niyang balikan sa alaala ang mga sandali nila ni David. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Erica na ipagpatuloy ang kanyang dating mga gawain. Kapansin-pansin na lalo pang lumala ang kanyang takot sa paglabas ng bahay, at nakararanas na siya ng matinding pangamba sa mga pampublikong lugar. Dahil sa matinding pag-aalala na ito, nahihirapan siyang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain habang lalo siyang nagiging mapagmatsyag sa mga taong nasa paligid niya. Sa panahong ito, sinadya ni Erica na pumunta sa istasyon ng pulis upang iulat ang pag-atake na dinanas nila ni David. Pagdating niya roon, inutusan siya ng isang pulis na kumuha ng numero at maghintay na tawagin upang makapag-file ng ulat. Matapos umupo sa waiting area, napansin ni Erica na walang lumalapit sa kanya, kaya nagpasya siyang umalis sa istasyon at sa halip ay pumunta sa isang gun shop. Dahil pakiramdam niya ay mahina at walang proteksyon, nais niyang bumili ng baril para sa sariling kaligtasan. Ngunit nalaman ni Erica na hindi niya agad makukuha ang baril na gusto niya. Kailangan muna niyang kumpletuhin ang isang aplikasyon para sa lisensya ng baril, na maaari lamang niyang makuha matapos ang 30 araw na paghihintay. Dahil sa maraming restriction,
tuluyang nagpasya si Erica na huwag na munang bumili ng handgun at umuwi na lamang. Sa sandaling iyon, isang misteryosong lalaki na kilala bilang isang ilegal na nagbebenta ng armas ang lumapit kay Erica at inalok siya ng pistol sa halagang $1,000. Dahil nais niyang magkaroon ng proteksyon habang nasa labas ng bahay, nagpasya si Erica na bilhin ang baril kahit ito ay ilegal. Kinagabihan, habang namimili sa isang convenience store si Erica, nasaksihan niya ang isang nakakagulat na pagpatay kung saan pinatay ng isang lalaki ang kanyang dating asawa. Habang pinapanood ni Erica ang pagpatay, sinubukan niyang magtago sa likod ng mga paninda, ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono at nabunyag ang kanyang kinaroroonan sa salarin. Dahil wala na siyang matatakbuhan, nagpasya si Erica na gamitin ang kanyang handgun upang ipagtanggol ang sarili at binaril ang lalaki. Matapos ang insidente, kinuha niya ang CCTV storage at mga video recording bago tumakas mula sa lugar. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis na pinamumunuan ni Sean upang imbestigahan ang crime scene matapos silang maalerto tungkol sa pagpatay. Sa kanilang imbestigasyon, natuklasan ni Sean at ng kanyang partner na dating mag-asawa ang mga biktima. Bukod dito, nalaman din nilang isang bala lamang ang tumama sa biktima, na nagpapahiwatig na baguhan ang gumawa ng krimen. Sa ibang mga pagkakataon, patuloy ding nagtatrabaho si Erica bilang isang radio host. Sa kanyang programa, tinatalakay niya ang nakababahala na pagbabago ng New York City mula sa isang ligtas at maaliwalas na lugar tungo sa isang lungsod na puno ng takot dahil sa patuloy na pagtaas ng antas ng krimen. Kinagabihan, habang pauwi siya sakay ng subway, nasaksihan niya ang 2 tao na ninanakawan ang isang binatilyo ng kanyang iPod. Isang matandang lalaki at ang kanyang natatakot na apo, na walang magawa upang makialam, ang nagpasyang bumaba sa pinakamalapit na istasyon, na nag-iwan kay Erica na mag-isa sa tren. Dahil sa sitwasyong ito, nilapitan si Erica ng 2 salarin at tinakot siya gamit ang kutsilyo. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang kanyang baril at napatay ang 2 kriminal na nasa kanyang paligid. Pagkatapos nito, bumababa si Erica sa pinakamalapit na istasyon ng subway nang hindi nakakaramdam ng anumang pagsisisi. Matapos ang insidente, pumasok siya sa banyo ng isang kalapit na bar upang maglinis at mabawi ang kanyang sarili, na para bang unti-unti na siyang nagiging manhid sa paggawa ng karahasan upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga taong nananamantala sa mga inosente. Kasabay nito, dumating sina Sean at Vitaly sa istasyon kung saan naganap ang pamamaril na kinasasangkutan ni Erica at sinimulan ang kanilang investigasyon. Napag-alaman sa pagsusuri ng crime scene na ang pamamaril ay hindi isang pagnanakaw, dahil wala sa mga gamit ng mga biktima ang kinuha. Pinaghihinalaan ng mga awtoridad na maaaring ang bumaril ay siya ring tao na responsable sa naunang insidente sa convenience store, dahil natagpuan nila ang mga bala na kapareho ng ginamit sa kasong iyon. Habang palabas si Erica ng bar, napansin niya ang isang grupo ng mga media personnel na kinakausap si Sean. Nagkataon namang napalingon si Sean at nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakilala niya si Erica bilang biktima ng naunang pag-atake sa Central Park at sinubukan niya itong batiin, ngunit mukhang nagmamadali si Erica na makaalis. Nang makaharap si Sean, sinubukan ni Erica na panatilihin ang kanyang kalmado at ipinakilala ang sarili bilang isang radio host na interesadong interviewin siya tungkol sa kanyang trabaho. Gayunpaman, dahil pinahahalagahan ni Sean ang kanyang pribadong buhay, tinanggihan niya ang panayam, kaya nagpaalam si Erica at umalis. Kinabukasan ng umaga sa istasyon ng pulis, nagsimulang maghinala si Sean na maaaring may kinalaman si Erica sa insidente ng pamamaril sa istasyon noong nakaraang gabi. Dahil dito, inutusan ni Sean ang kanyang team na maghanap ng impormasyon tungkol sa mga posibleng saksi na may kaugnayan sa pamamaril sa convenience store at sa istasyon. Bukod dito, pinuntahan ni Sean si Erica sa radio station upang humingi ng karagdagang impormasyon, na naging dahilan upang makaramdam siya ng pagkailang. Sinubukan ni Erica na iwasan si Sean, ngunit nilapitan pa rin siya nito at ipinahayag na handa siyang magpa-interview tungkol sa kanyang buhay, gaya ng hiling ni Erica noong nakaraang gabi. Dahil dito, nahirapan si Erica na umiwas sa sitwasyon at inimbitahan si Sean sa isang silid upang simulan ang panayam. Habang nag-uusap sila, ipinakita sa isang segment ng balita sa telebisyon si Morrow, isang negosyanteng nahaharap sa mga paratang ng drug trafficking, ilegal na bentahan ng armas, at human trafficking. Sa puntong ito,
ipinaalam ni Sean kay Erica na balak sanang ibunyag ng asawa ni Morrow ang mga ilegal na gawain ng kanyang asawa. Ngunit natagpuan siyang patay ng mga pulis bago pa siya makapagsalita. Bagaman pinaghihinalaan ng mga awtoridad na si Morrow ang pumatay sa kanyang asawa, wala silang sapat na ebidensya upang siya ay arestuhin. Tinanong din ni Sean si Erica tungkol sa kanyang paggaling mula sa malagim na insidente na nangyari ilang linggo na ang nakalipas. Gayunpaman, iniwasan ni Erica ang tanong na ito, na lalong nagpalakas sa hinala ni Sean na maaaring may kinalaman siya sa mga kamakailang pamamaril. Sa kasamaang palad, hindi siya makagawa ng pag-aresto dahil sa kakulangan ng ebidensya laban kay Erica. Upang manatiling may komunikasyon sa kanya, ibinigay ni Sean ang kanyang business card kay Erica at hinikayat siyang makipag-ugnayan kung sakaling kailanganin niya ng tulong. Isang gabi, matapos ang kanyang radio show, nagpasya si Erica na maglakad pauwi sa isang tahimik at halos walang tao na kalye nang biglang tawagin siya ng isang lalaki upang sumakay sa kanyang kotse. Noong una ay nag-alinlangan si Erica, ngunit nagbago ang kanyang isip nang mapansin niya ang isang walang malay na dalagang nagngangalang Chloe na tila lasing. Dahil nag-alala siya sa kalagayan ni Chloe, nagpasya si Erica na sumakay sa sasakyan upang tulungan siya. Habang nagpapatuloy ang sitwasyon, nalaman ni Erica mula sa lalaking nagmamaneho na si Chloe ay isang babaeng bayaran na pinipigilang makaalis at inihahanda upang ibenta sa human trafficking sa ibang bansa. Inutusan niya si Erica na magpanggap bilang ina ni Chloe at isinara ang mga pinto ng kotse upang hindi sila makatakas. Sa isang sandali ng matinding desperasyon, inilabas ni Erica ang kanyang baril at itinutok ito sa ulo ng lalaki, na inuutusan siyang bayaran si Chloe at buksan ang pinto ng kotse. Nang muling makabawi sa malay si Chloe, tinulungan siya ni Erica na lumabas ng sasakyan. Hindi nagtagal, pinabilis ng lalaki ang kanyang kotse patungo kina Erica at Chloe na may malinaw na intensyon na matamaan sila. Agad na kumilos si Erica at pinaputok ang kanyang baril sa lalaki, dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa sasakyan na tumama kay Chloe bago lumihis sa kalsada. Sa huli, namatay ang lalaki dahil sa pinsalang dulot ng bala at aksidente, habang nagkaroon si Chloe ng bali sa binti. Sa kabutihang palad, dumating ang mga pulis sa eksena habang umaalis na si Erica sa lugar. Matapos ang kanyang intervention, positibo ang reaksyon ng mga lokal na residente, marami ang pumupuri sa kanyang tapang sa paglaban sa lumalalang krimen. Ang damdaming ito ay naipapahayag din sa kanyang radio show, kung saan marami sa mga tagapakinig ang naniniwalang bumababa ang antas ng krimen sa New York habang mas nagiging matapang ang mga biktima na harapin ang mga salarin. Dahil sa lumalaking suporta ng publiko, lalo pang naging masigasig si Erica sa kanyang pagsisikap na labanan ang krimen sa kanyang komunidad. Isang gabi, hindi makatulog, nagpasya si Erica na bisitahin ang isang gusaling pinaniniwala ang tirahan ni Morrow. Hindi nagtagal, tinawagan niya si Sean upang itanong ang kanyang pamamaraan sa kawalan ng tulog. Habang nag-uusap, napansin ni Erica ang kanyang target, si Morrow na palabas mula sa unang palapag at patungo sa elevator, dahilan upang sundan niya ito. Samantala, si Sean, na akala niya ay nasa bahay si Erica, ay nagsimulang magduda nang marinig niyang bumukas ang pinto ng elevator. Kasama na ni Erica si Morrow sa elevator, lumabas siya papunta sa kanyang kotse nang makarating sa kanyang palapag. Habang sinusundan siya ni Erica, bigla niyang hinarap si Morrow at tinanong kung paano niya pinatay ang kanyang asawa. Napalingon si Morrow sa tanong ni Erica bilang isang reporter na nais siyang ibunyag at inatake siya gamit ang isang crowbar. Kahit na nasugatan sa braso, ipinagtanggol ni Erica ang kanyang sarili laban kay Morrow at nagawa niyang itulak siya palabas ng parking lot sa pinakamataas na palapag ng gusali. Kalaunan, natuklasan ng mga pulis si Morrow na patay dahil sa pagkahulog sa palapag na iyon. Sinimulan ni Sean at ng kanyang mga kasamahan ang investigasyon sa elevator na maaaring ginamit ni Morrow bago siya namatay. Samantala, tinulungan si Erica ng kanyang kapitbahay sa kanyang sugat. Sa panahong ito, sinabi ni Erica sa kanyang kapitbahay na kakapatay lamang niya ng isang kriminal. Sa halip na magpakita ng takot o pangamba, naramdaman ng kapitbahay ang pagmamalaki sa matapang na ginawa ni Erica laban sa krimen sa New York. Kinabukasan, tinawagan ni Sean si Erica upang ayusin ang isang pagpupulong. Pagdating niya, itinago ni Erica ang sugat sa kanyang braso gamit ang isang jacket. Dinala siya ni Sean upang makipagkita kay Chloe at matulungan sa pagbibigay ng kanyang testimonya tungkol sa insidente.
Nag-alala si Erica na baka isiwalat ni Chloe ang mga detalye tungkol sa pangyayari at ang kanyang papel bilang tagapagligtas, kaya't laking ginhawa niya nang magkunwari si Chloe na hindi niya maalala ang nangyari. Bagaman pinaghihinalaan ni Sean na si Erica ang bumaril, kulang siya sa sapat na ebidensya upang kasuhan ito. Pagkatapos, sinikap niyang maghanap ng matibay na ebidensya na mag-uugnay kay Erica sa ilang pamamaril, at nakagawa siya ng progreso nang pumayag ang isang saksi na ilarawan ang isa pang pasahero sa tren kung saan napatay ang mga salarin. Mula sa ulat ng saksi, napatunayan ni Sean na si Erica nga ang bumaril sa pagkakataong iyon. Pagkatapos, bumisita siya sa apartment ni Erica upang isauli ang kanyang engagement ring, na nakumpiska mula sa kasintahan ng isa sa mga sospek na umatake kina Erica at David. Ibinunyag ni Sean na natuklasan ng mga awtoridad na sinubukang ibenta ng kasintahan ng sospek ang engagement ring sa isang jewelry store. Bukod sa pagbabalik ng singsing, inimbitahan din ni Sean si Erica sa istasyon ng pulis upang tulungan sa pagkilala sa mga naarestong salarin. Pagdating sa istasyon ng pulis, ipinakita ni Sean kay Erica ang ilang naarestong individual at tinanong siya tungkol sa kanilang kaugnayan sa pag-atake kina Erica at David. Nang makita ni Erica si Reed sa kanila, nakilala niya ito bilang isa sa mga salarin ngunit nagsinungaling siya at sinabing wala sa kanila ang responsable. Matapos umalis sa istasyon ng pulis, lihim na sinimulan ni Erica ang kanyang sariling investigasyon upang hanapin ang jewelry store na pinupuntahan ng kasintahan ng isa sa kanyang mga salarin. Sa kabutihang palad, natagpuan niya ang tindahan at binayaran ang may-ari para sa impormasyon tungkol sa address at numero ng telepono ng taong nagtangkang ibenta ang kanyang engagement ring. Kinagabihan, bumisita si Erica sa isang lower middle class na apartment complex kung saan nakatira si Shauna Nelson, ang kasintahan ng isa sa kanyang mga salarin. Pagdating niya sa apartment ni Shauna, hiniling ni Erica ang lokasyon ng kasintahan nito. Ngunit tumanggi si Shauna na ibigay ang impormasyon, ipinapakita ang takot para sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos mabigo na makakuha ng anumang detalye, naghanda si Erica na umalis ngunit sa huli ay binigyan siya ng address at video footage na nagpapakita ng pag-atake kina David at sa kanyang sarili. Habang pinapanood ang recording ng trahedyang pagkamatay ng kanyang fiancé, labis na nalungkot si Erica. Ipinadala niya ang video clip kay Sean na may maikling mensahe, "Goodbye." Nang mapagtanto ni Sean na determinado si Erica na maghihiganti, agad siyang umalis at nakipag-ugnayan sa isang kasamahan upang alamin ang lugar kung saan karaniwang nagtitipon ang mga salarin. Samantala, dumating si Erica sa isang gusali at nakita ang tatlo sa mga taong umatake sa kanila ni David na nag-uusap habang hawak si Curtis. Nang walang pag-aatubili, inilabas niya ang kanyang baril at binaril ang isa sa mga umaatake, dahilan upang ang iba ay tumakbo sa takot. Inutusan ni Erica ang aso na habulin ang dalawang kriminal na nagtangkang tumakas. Hinabol ni Curtis ang isa sa mga salarin, na nagalit at nagbantang sasaktan ang aso. Bago pa lumala ang kaguluhan, narating ni Erica ang pinagtataguan ng salarin at binaril siya mula sa likod, na agad ikinamatay nito. Determinado na huwag mag-aksaya ng oras, ipinagpatuloy ni Erica ang paghahabol sa natitirang salarin. Pagdating niya sa isang itinalagang lugar, bigla siyang hinahampas ng isang salarin na may hawak na metal na pamalo. Sa sandaling iyon, dumating si Sean, na natunton ang address ng gusali, at itinutok ang kanyang baril sa salarin. Dahil sa takot, binitawan ng thug si Erica, na agad namang itinutok ang kanyang baril dito. Sinubukan ni Sean na kumbansihin si Erica na ibaba ang kanyang sandata, at ipinaliwanag na ang sistema ng batas ang dapat humawak sa lahat ng usaping kriminal. Bagamat una niyang balak barilin ang salarin, nagpasya si Erica na ibigay ang kanyang baril kay Sean. Sa hindi inaasahang pangyayari, ibinigay ni Sean ang sarili niyang baril kay Erica at hinikayat siyang tuparin ang kanyang paghihiganti kahit sa ilegal na paraan. Kinuha ni Erica ang baril ni Sean at tuluyang binaril ang salarin hanggang sa mamatay. Pagkatapos nito, hiniling ni Sean kay Erica na barilin siya sa braso gamit ang kanyang baril bilang bahagi ng isang plano upang makagawa ng alibay. Balak niyang sabihin na siya ay binaril ng isang gang na sangkot sa agawan ng teritoryo, kaya napilitan siyang gumanti at patayin ang thug bilang pagtatanggol sa sarili. Sa pagtatapos ng pelikula, umalis si Erica sa gusali at naglakad patungo sa Central Park, isang lugar na puno ng mga alaala nila ng kanyang yumaong fiancé. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.